Nako, heto na mga kababayan ang alas sa Congressman Toby Chanco. May bagong natuklasan, impeachment ni VP Sara Binulgara. Tukoy na ang pasimuno. Nako, yan po ang ating alamin sa video ito mga kababayan. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan, eto muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, palakpakan po natin itong si Captain Jerome Hacoba ng Philippine Army, mga kababayan. Balik tanaw, no? Oh. Dahil po sa birthday ni President Bongbong Marcos ay ni dating Pangulong Duterte, eto po, sabi po dito ni Captain Jerome Hacoba ng Philippine Army. Tatay Digong, sir, yan po yung mga tagpo na hindi ko po makakalimutan sa buong buhay ko. Ayan. Binabati po kita ng happy birthday at we are praying for you, sir. Maraming salamat po sa naitulong ninyo sa amin. Saludo sa iyo, sir. God bless you. Ayan, palakpakan po natin. No? Buti pa itong si Captain Jerome Hacoba ng Philippine Army, no? Naalala po ang ating former President Duterte, ang kanyang birthday, ayan. So, eto, grabe, no? Kahit wala na po hindi na po presidente si former President Duterte, meron pa rin palang mga sundalo, no? Na talagang ay nagmamahal kay former President Duterte. At yan po ay natutuwa rin po tayo dahil hindi lang pala tayo, kundi marami pala tayong nagmamahal dito kay former President Duterte. At sana nga po ay makauwi na ang ating mahal na President Duterte, no? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Dax, karisma ng isang Duterte na hindi hinihingi sa mga tao ang namahalin, kusang binibigay sa mga mamamayang Pilipino na naka-appreciate sa kabutihang loob ng mga Duterte. Correct, palakpakan po natin, no? So, yung iba, tulad ni Risa Hontiveros, no? Mahal ko ang Pilipinas, yay. Kung mahal ka ng Pilipinas, bakit ni isang ordinaryong Pilipino hindi sinasabing mahal ka? Diba? Sabi po dito ni Celso Pancho, si Pangulong BBM ang nagtaas ng rank niyan at ibinalik pa sa tungkulin at sa kasalukuyan ay active siya bilang sundalong opisyal. So anong ibig mong sabihin? No? Anong ibig mong sabihin ngayon kung si Pangulong, totoo ba? I-clarify muna natin kung totoo. Kasi kung totoo, talagang sampal po yan sa pagmumukha ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Kasi siya po ang presidente, si former president ang binabati ng happy birthday. No? At parang nire-respeto. Diba? Yan ang taong tumatanaw ng utang na loob, hindi sila mga betrayal, no? Mabuhay po kayo, sir. Tuloy lang ang laban para sa kapakanan ng taong bayan. God bless you even more. Ayan. Sabi naman po dito ni Beth Baliesta, happy birthday Tatay Digong. Sa pamumuno nyo lang po namin naramdaman ang kapahingahan ng kaisipan kahit ginagabi sa pag-uwi ang aming mga anak. Galing school, sa pamumuno nyo din po. Namin naranasan ang protection laban sa lahat ng masasamang tao. Ramdam namin na mayroong kaming presidenteng nagmamalasakit. Walang pangulo na hihigit sa inyo. Kayo lang ang matatawag na tatay ng Pilipinas. Wala nang iba. Dagdagan pa ni Lord ang buhay nyo at bigyan pa kayo ng kalakasan higit na marami ang nagmamahal sa inyo. God bless Tatay Digong ng aming bansa. Palakpakan po natin. So ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video patungkol po kay Congressman Chanco, eto, pasadahan muna natin itong isang
broadcaster, ano to journalist at vlogger, no? Na si Christian Esguerra. Sabi niya po dito, alam nyo kung sino yung numero unong kaing suka? Si Sara Duterte. Aba, ha? Where in the world, no? Saan mo napulot yan? Ito po ang balita. Journalist, sinabing si BP Sara ang numero unong kain suka. Nagbigay ng matinding pahayag ang mamamahayag na siya Christian Esguerra laban kay Sara Duterte. Kung saan tinawag niya itong umano'y numero unong kain suka sa politika. Ba? Ayon kay Esguerra, isa umano si Duterte sa pinakaaktibong nangampanya noon para kay Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Kung saan madalas pa umano nitong pinapahayag ng suporta at pagkakaisa nila sa ilalim ng Uniteam. Kabilang ang kanyang I Love You BBM sa mga campaign rally. Dahil dito, sinabi ng mamahayag na kapansin-pansin umano ang malaking pagbabago sa political alliance at relasyon ng Uniteam matapos ang eleksyon na ngayon ay nauwi sa hidwaan sa pagitan ng kampo ng Pangulo at Vice Presidente. Hindi ko alam kung anong masasabi ko dito. Hindi ko alam kung natutulog ba itong si Esguerra, no? Hindi ko alam kung talagang totoong journalist ba ito, no? Kasi mga kababayan, ang journalist po, mga karibin natin, supposed to be, they are not biased, no? Oo. Ang mga media practitioners, no? Hindi po sila hindi po sila biased. Supposed to be. Pero hindi uso yan dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may pagkabias talaga ang mga mainstream media. Pero ito ang gusto kong i-point out dito, kay Esguerra. Talaga bang nandito ka sa Pilipinas o hindi ka nakatira sa Pilipinas? Nasa ibang planeta ka ba? Kasi sinasabi mo dito na si BP Sara ang kain suka dahil nung nangangampanya sila, ay BBM ang sinisigaw. Okay? Alam mo ba, Esguerra, na si BP Sara ay nilapitan lamang? O nilapitan lamang siya para maging vice presidente ni Marcos. Sino ang kain suka? Saang parte ng pagiging BP Sara ang kain suka? Di ba? Hindi ko makita kung saan ba talagang parte ng buhay, politika ni BP Sara ang kain suka siya. Ha? Huwag mo nang i-defend, Esguerra, yung mga kain suka na amo mo. Ha? Kasi wala The more you talk, the more you talk and the more you defend, the more you mistake na makukumit mo, di ba? Na magagawa mo. That's why it's better not to talk, not to speak, kasi mapapahiya lang kayo Di ba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rog Arellano Jr., we are witnessing a seamless consolidation of the Maleta Mafia. From the halls of Congress to the DOJ and NBI down to the coordinated web of media vloggers, the machinery is now fully unified. This isn't just governance, It's a total court press by the BBM administration to control the narrative of all reading from the same script. When the media, the law, and the vloggers unite under one banner, who is left to hold power to account? Tayo. Nakita pong hindi mga naniniwala sa kanila. Pero how can you do that if they are in power? Diba? Yun lang. Okay? Sabi po dito ni Mikey, Meralies Vigo, the narrative is so sensationalist and personal. It uses insult and surprises over normal political dynamics to mislead the audience. Criticism should target action and policy, not personalities. Correct. Pero bakit nila tinatarget siya, Ay nako. Baka kasama ito sa nabigyan ng pera sa supot. Pwede. Kasi media raw Nasa media to Expanded envelope, nasabi po dito ni Rodel.
expanded envelope or paper bag, baka naman maleta na rin. O yun. Actually, may tawag po dyan no? Yung mga journalist po na nababayaran or nabibigyan ng envelope or maleta, ang tawag po sa kanila ay envelopemental journalist or journalism, di ba? Envelopemental journalist. Oh, yan po ang tawag sa kanila, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong reaction dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadaan na po natin yung video. Pasok. Makakabuo sila ng numero? 106, Okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa Palasyo, Kamara at Senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga, mga kababayan. Nabanggit nyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement to ng parang bigayan. Hindi. Ang nangyari doon is yung mga... Pumirma. Hindi. Yung mga nagbebenta, yung grupo nila Saldico nagbebenta ng projects. Okay? So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga AX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa lang. Siyempre, takot ka nun kasi Mag-election yun. Mag-election ka di ba? Tsaka yung MAIP talaga ang laki ng tulong nun sa congressman. Tsaka doon, lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay VP Sara Duterte. Definitely. Do you think meron pa rin kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan nung interview Tinanong ako ng isang reporter Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala naman insertion Lahat, total. Lahat yan naka-FLR. Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara. Simple lang yung So yung FLR, mga kababayan, for later release po yun mga kababayan. Yung mga budget na for later release. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay release yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi release yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit yun. Would you take part in exposing after na magkaroon? Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, ipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sino ang talagang pinuno ditong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya Nag-fishing nga sila ngayon Hindi, yun na nga Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Tapos hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress, ako linabas ko. Linabas ko na sa public nung
Pero isa-isahin niyo yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung salin nila. Ang tingin ko, kung ikaw, ayaw mong ilabas yung salin mo, wala kang karapatan na manghingi, na pintasan yung salin ng ibang tao. Okay. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito, di ba? Number 1, ipokrito. Number 2, yung double standard. Alam mo yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, dyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing dyan nagsisimula lahat ng kalokohan? Di ba kaya nga, nakita ko dyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard, iba kami. Iba yung congressman. So, ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat tayo, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official. Pero pagka nagkaroon ka ng isang double standard, doon mo na iisipin na you are above the law. And all others are not. Diba? Kaya ayaw ko yung isip na yan. But let's go back, Kong, Sige. dun sa Ano lang impeachment. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun, nagpa-interview lang ako sa impeachment, galit na yung spokesperson nila, di yata nakatulog. Pero galit. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makikisig kasi Hindi, siya. galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos ng 2 araw yata, I mean, okay lang naman sa akin. Iniisip ko lang, pag ganun, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron? Ano bang meron? Si Kong Toby. Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang complaint. galing nyo. Ang galing nyo magtanong ha. Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Eh, hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposible mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sila yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So sabi, wala daw, imposible yan. So doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka pala. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? O, di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This one, 5.96 billion. Siguro, kasi si Yeda nahan dun, di ba? Kaya pala tumahimik si Ansidre sa pag-atake sa'yo. Hindi, tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon kung in terms
So ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below. Maraming salamat po.